Hi guys, welcome sa Daily Driver. For the past few months, marami akong nakikitang negative news sa social media about professional riders. Number one, nandyan na yung mga riders na dumadaan sa bus lane sa EDSA, mga nangangamote. Number two, meron din dyan yung mga riders na nahuling nakikipag-away sa BGC. And lastly, nandyan din yung mga comments about hygiene sa mga mababahong helmet. Lahat yan itatry ko for today's video. Kaya tara, samahan niyo ako. Okay guys, first exam para dito sa Move It. Nakita ko kasi yung advertisement nila. It says, book in as fast as 2 minutes. Gusto ko siyang itry. Kasi, para tong internet Alam niyo yung sinasabing up to 900 Mbps. Pero pagdating sa'yo, 100 Mbps lang naman. So, gaano ba ito ka-reliable? So guys, nag-download na ako. And sobrang naaalala ko yon 1 or 2 second lang meron na kaagad rider. Kasi hindi pa ako nakakabihis. Kaya bumaba kaagad ako para hindi naman ako malate dun sa rider ko. So kaya pala ako nag-move it kasi iniwan ko yung motor ko sa kakilala ko. So mag-move it ako ngayon papunta sa kanila. So dumating na yung rider ko, ang bilis, nauna pa siya sa akin. And inoferan niya ako ng shower cup which inaccept ko naman for hygienic purposes or for hygiene. Nga pala, meron ako napanood na isang TikTok video na nagsasabi yung mga shower cup daw na yan ay personal expense ng mga rider. So para sa mga rider dyan na nagbibigay ng extra care para sa mga customers nila, salamat. Nga pala guys, one day lang to after ng Typhoon Karina. So makikita nyo meron pa mga bomberong papuntang Marikina para tumulong and meron din yung mga tumaob na bangka sa may bandang Kalye Industrial. Siyempre, helmet check. Sa akin, mabango naman siya. For sure, meron din talaga mga mababahong helmet na nandyan. Pero ang point ko is, hindi naman lahat. Siguro, naswertehan ko lang din, nasaktuhan lang din ng iba, but then may silver lining. Merong ibang mga rider na inaalagaan yung helmet nila para sa susunod na pasahero. Honestly, since one day pa lang to after nung Typhoon Karina, wala masyadong tao sa labas. So, napaka-smooth, napakabilis lang ng biyahe namin. Pero ang masasabi ko is, even if maluwag yung daan, disiplinado yung rider ko. So, parang sumusunod siya sa tamang speed nila kung meron man. Kasi pwede naman siyang humarurot yet feel ko na sakto lang and safe, mabagal lang yung takbo namin. So nakarating naman ako ng safe and sound, mabilis lang yung biyahe namin. 80 pesos ata to 90 pesos. Pasensya na kayo, hindi ko na masyadong makita yung past transaction ko. Pero parang 10 pesos per kilometer lang naman. Pero pwede na. Overall, yung experience ko ay okay naman. Respectful, disiplinado, saka mabango naman yung helmet ko. Mabango naman yung rider. Naiintindihan ko meron siguro mga bad experiences pero hindi naman lahat. Siguro ang challenge lang for Move It is maging pantay-pantay yung quality or mas kumonti yung complaints para sa kanila. So sa lahat ng riders na kasama natin sa kalsada araw-araw, mag-iingat po kayo at salamat sa inyong lahat.